Yan, so mga kalakbay, we are back with another video. So mga kalakbay, first leg ng ating Europe trip. Dito tayo sa Sweden ngayon. So actually 1 week na kami nandito, kasama natin ng ating featured artist si Jobray, si Mafranca. So tingnan nyo sa mga pupuntahan pa natin na countries. So ito yung first stop namin ng ikot namin dito sa Sweden. Kaya 4 na concerts na rin kami. So nandito kami ngayon sa Vasa Museum. So it's my first time here. Kasi nagpunta na kami, it's my 3rd time actually here in Sweden. Pero it's my first time going to the Vasa Museum. So it's the biggest maritime museum here in Sweden. It's one of the most visited museum dito sa Scandinavian region. Vasa Museum. Hindi lang kita eh. Pero yung Vasa Museum mga kalakbay is doon mo makikita yung pinakamalaking ship na nag-sink way before. So yun yung main attraction dito. So excited na rin ako makita. So ito yung tour niya from the outside. A little bit cold. Medyo malamig kasi umulan-ulan. Kaya pasok tayo, let's go. Yan, so mga kalakbay, we are now inside the Vasa Museum. So ang dami rin talagang tao, ang dami napupunta. So you need to buy the ticket here first before you go inside. So yan, meron na siyang ano agad na makikita mo na talagang historic yung mga nandun sa loob. Yan, kasama na si Kuya Alfie, si Bray, si Ate MM, yes! Yan, so yan, meron tayong ticket ngayon. Pasok na tayo sa loob. Let's go! Yan, so mga kalakbay, dito na tayo sa loob. Ang mismong wow! Kita nyo. May ano, Bray? Para may Pirates of the Caribbean vibe, no? Oo. Sheesh! Yan, no? So, ito yung barko na nag-sink. Alam mo, Atem, alam mo kung anong sea nag-sink ito? So yan. Pero yun yung nag-sink siya, pero na paganda pa rin nila ngayon, nadala nila dito. And so you can only go up to here. Pero grabe ganda. Solid. So, pwede ka rin umakyat doon sa may taas na part kung gusto mo makita yung taas na version ng boat. Ship pala, ship, hindi siya boat. Grabe, wow. So here yan. So grabe yung mga kahoy na ginamit ditong lalaki. Tapos makikita mo yung ano niya dito, yung details niya. So yan ang mga tao. Kita mo yung mga sculpture ng tao. Tapos sa sides, makikita mo yung kung saan pinipwesto yung cannons. Sa taas, yung sail. Yan. So meron siyang Pirates of the Caribbean vibes yung dating niya. So ikot tayo ngayon dito sa loob ng Vasa ship. Ayun nga mga kalakbay, nabasa ko sa history nitong Vasa is this is a 17th century warship. So yung nakikita nyong cannons ay 64 gun warship siya. So ganun karami yung baril na ginagamit niya. So it's almost fully intact. Kaya ang ganda ng pagkaka-renovate. Grabe oh. Imagine niyo yung crew niyan. 'Di ba? Parang yung napapanood natin sa Pirates of the Caribbean. Siguro ganun din karaming crew nito. So ayun siguro, medyo parang bago na yung pole niya. Yan o, kaya medyo yun siguro yung mga nasira na una. Pero unnoticeable eh, kasi sobrang intact pa rin ng boat. Sobrang ganda pa rin ng pagkakaayos ng mismong ship. Yan. So may mga pwede pa tayong basahin around here. So ikot tayo, tapos mamaya akit tayo sa taas. Yan, sa mga kalakbay, up close and personal dito sa Vasa ship. Yan o. So makikita nyo na
parang inano na lang to. Paano ba? Nirenovate? Yan. Parang nirefurnish na lang siya. So ito yung Vasa longboat. As in longboat siya. Tingnan nyo gano'ng haba. So start from here up to here. So hindi siya yung usual raft na nakikita natin sa mga ship. Kasi yung mga Swedish din naman ay ang lalaki rin. Kaya ilan din yung mafi-fit nila dito. So 12 meters long and used for communication with other ships or the shore. Yan. So kailangan pag nandito ka, marunong ka mag-Vasa. So yung mga joke number 1 natin. Ayun oh, grabe yung taas oh. Grabe. Ayun mga kalakbay, nabasa ko dito is roughly 1,000 oaks ang kailangan. So ganun karami yung puno na pinuputol just to make a shape like this one. So ang dami rin. Kaya nung parang panahon nila na limit yung pagputol ng puno. So parang may certain punishment para doon sa mga mauhuli. Ayun o. 80 marks for the second and death of the third. Ayan. Tem, pangilan mo na dito? Pangilan mo na dito? Siguro pang-apat. Pang-apat. Kabisado na ni Ate M. Kung saan. So tools. Yan mga tools used to make the ship. Tapos kanina doon sa may dulo, may miniature sculpture how to make. Na? Martilyo. Pako? Galing oh. Parang ano? It's wooden nails. Wooden nails nga. So yan mga lakbay, nandito tayo sa back of the ship, ng Vasa ship. So yung nakikita nyo kanina sa may baba, ito na siya ngayon. So yung nabasa ko kanina is nung na-salvage daw yung boat is lahat ng paint is wala na. Pero makikita nyo dito and yung original paint niya. Tapos yung mga naka-display dito is inanalyzed. So 500 yung parang mga sculpture na nandyan, pero 15 is nandito. So I think this is the tribute for the king. Yun yung nakalagay dito sa may ano nila. Ayan. Yun no? So 15 ng mga nakalagay here. Pati yung color scheme is the same as this one. Yan siya. So imagine niyo, yan yung kulay before nung okay pa yung ship. Then ito na lang yung ginawa nila. Pero ang ganda rin. Yan, so mga kalakbay, nandito tayo sa 3rd floor. Makikita nyo dito is life on board. Makikita nyo lahat ng ways, kung paano yung ginagawa nila sa ship, kung ano yung mga nakastore sa loob, yung mga damit ng sailors. Yan, so too many to mention. So maganda talaga may experience nyo punta kayo dito sa Sweden kung meron kayong extra money. Yan, no? So bisitahin nyo itong Vasa Museum. So mayroon siyang space din dun which reenacts yung itsura ng loob nito, yung may mga cannons. And so makikita nyo yan dyan. So dito pa lang clear na yung view na makikita mo. So ganon kahirap yung pag-maintain ng boat kasi mayroon dong picture na ay hindi, may small size structure kung paano yung way nila before sa dun sa ship. Makikita nyo dito kung saan nilalagay yung food, yung mga inumin. So yan, ito yung damit ng mga sailors doon. So nakalagay dyan 5'5", yan, 35 years old, 5'5" tall. So makikita nyo, ayan, ito sinasabi sa inyo yung itsura ng loob. So nasa ilalim yung mga barrels,
Tapos dito sa may medyo taas yung mga cannons. Astig. Nandun sa dulo, syempre yung mga siguro captain of the boat. Galing, no? Nasa gitnang part is where nagluluto ng food. And so may brick stone siguro para hindi masunog yung ship. Ano? So iba-iba. May kanya-kanyang roles sila kung anong gagawin nila sa loob ng boat. Tapos itong side na to, ito yung sinasabi ko, which reenacts yung loob ng ship. Yan. So very massive cannon. Nakaturong ba? Ay hindi. May white wall lang siya. Kaya mukha siyang labas. Pero stig kasi feeling mo nasa Vasa ship ka na rin. Yan, so mga kalakbay, we are now on the 4th floor. So makikita nyo dito is yung sail, yan o, top gallant sail ng Vasa. Yan, so ganun din, explains about the ship. Tapos closer look sa may deck ng Vasa. Ayan o. Wow, grabe. So ito yata yung part dun sa may taas kung saan nilalagay yung sail. So yan, ito siguro parang ginawa na lang nila yung dun sa may part. Parang bago na lang na ginawa nila. Kasi medyo maganda pa yung kulay ng kahoy. Pero yan. Yan mga kalakbay. So parang ito na rin yung mismong itsura ng Vasa ship with the sail and everything kapag complete. So makikita nyo dito yung nasa gitna. Parang yan yung ginagawang steering wheel ng ship. How to turn, kung paano ginagamit palikuin yung yung ship. Yan. So yung may mga parts din ng sail doon, pero ano siya, kumbaga parang hindi na siya ganun kabuo. Siyempre kasi sa tagal na rin yung submerged sa tubig. So yung nakalagay mismo sa Vasa ship is parang ano na lang siya, net na lang, hindi na nila kinumpleto yung buo. Pero ganda pa rin, grabe. Still ang lupit kung paano nila sinave itong ship mismo. Walang crack, hindi man lang nag-crack yung gitna. Still intact, ganun katibay yung oak tree na ginamit dito. Yan, so mga kalakbay, if you're new to my channel, please like, comment, and subscribe. And ring nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga gantong pwedeng puntahan when you're in Europe or in the Philippines, syempre. As mga kalakbay, baba tayo. Doon tayo mag-outro. Let's go. Yan, sa mga kalakbay, quick tour around dito sa Vasa Museum. So, isa sa pinakamagandang puntahan dito sa Sweden. So, ayun nga, first time ko nakapunta dito. Just the first leg of our tour. Marami pa tayong pupuntahan ng mga museum. Marami pa tayong pupuntahan ng mga churches na magaganda. And yung mga pwede pa nating puntahan na tago dito sa Europe. So, yun nga, this is one of the most visited dito sa Scandinavian region. Kaya, recommended itong mga kalakbay puntahan nyo. Sobrang informative din ng mga nakalagay dito. Kaya sa mga kalakbay, first leg ng ating tour, abangan nyo pa yung mga susunod na gagawin natin this tour. Yan, sa mga kalakbay, don't forget to stay safe and peace out! Woo!